Sa parking lot ng isang supermarket, napansin ni Pedro na may tama ang pinto ng kotse na hiniram lamang niya mula sa kanyang boss. Nag-alala ito kung paano niya ito maaayos dahil siguradong mapapagalitan siya. May lumapit na matandang lalaki sa kanya at bigla siyang binigyan ng payo nito kung paano mawawala ang yupi ng sasakyan. Naku po! Iho, ang laki ng yupi ng kotse! Alam mo ba na kapag hinipan mo ang tambutso nitong kotse, aangat yang yupi na yan hanggang sa bumalik sa dati ang kotse na parang walang nangyari? Napaisip si Pedro, ngunit hindi rin nagtagal ay sinunod din ang payo ng matanda kung kaya nagsimula siyang ilapat ang kanyang nguso sa tambutso ng kotse at hinipan ito ng malakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Juan at tinanong si Pedro kung ano ang ginagawa niya. Hoy Pedro, bakit nililips to lips mo yung tambutso ng kotse? Huminto ng sandali si Pedro sa pag-ihip at sumagot. Kasi nayupi itong pintuan ng sasakyan ni boss. Yari ako doon kapag nalaman niya to, kaya sinusubukan kong alisin ang tama ng kotse sa pamamagitan ng pag-ihip sa tambutso nito. Tumawa ng husto si Juan at nagsalita muli. Tol, ang tang mo. Kahit anong ihip ang gawin mo dyan, hindi gagana yan. Bakit naman? Tanong ni Pedro. Kasi naka-open lahat ng bintana. Sagot ni Juan. Isang gabi, nagkita-kita ang tatlong magkakatropa na vampira. Nais nilang magpaligsahan para malaman kung sino ang pinakamahusay sa kanilang tatlo. Bigla na lamang umalis ang unang vampira at bumalik pagkatapos ng 15 segundo na may dugo na tumutulo mula sa kanyang mga pangil. Nakikita nyo ba yung bahay doon? Tanong ng unang vampira. Oo, sagot ng ibang vampira. Inubos ko ang pamilya sa loob nun at walang itinirang dugo. Mayabang na sabi ng unang vampira. Hindi naman nagpahuli ang pangalawang vampira. Bigla itong nawala at bumalik agad pagkatapos ng 10 segundo na madaming dugo ang mukha. Nakikita nyo ba yung barangay doon? Tanong ng pangalawang vampira. Oo, sagot ng ibang vampira. Inubos ko ang lahat ng nakatira doon at ininom ang kanilang dugo. Mayabang na sabi ng pangalawang vampira. Lumipad ang ikatlong vampira at bumalik agad pagkatapos ng 5 segundo na ang buong katawan at muka ay punong-puno ng dugo. Nakikita nyo ba yung napakalaking puno doon? Tanong ng pangatlong vampira. Oo, sagot ng ibang vampira. Mangiyak-ngiyak na nagsalita ang pangatlong vampira. Anak ng tipaklong! Hindi ko nakita! Sugat-sugat tuloy ang katawan ko ngayon! Isang may asawang lalaki ang bumisita sa bahay ng kanyang babae. Sa kanilang pagkikita, iminungkahi ng babae na mag-ahit siya ng balbas. Sabi ko naman sa'yo, Ken, gusto ko yung balbas mo, pero sa tingin ko mas lalo kang magiging gwapo kung wala kang balbas. Sabi ng babae. Sumagot si Ken, Babe, gustong-gusto ng misis ko ang balbas na to. Hinding-hindi ko ito aahitin. Papatayin ako nun pag ginahit ko to. Tinitigan ng babae si Ken ng malagkit na malagkit at nagsalita. Sige na, babe. Please? Malambing na tanong ng babae. Napabuntong hininga si Ken at sa wakas ay pumayag na rin siya na mag-ahit ng balbas. Hating gabi na nang nakauwi sa kanilang bahay si Ken. Tahimik siyang naglakad papuntang kwarto at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tamang-tama at patay ang ilaw. Gumapang siya paakyat ng kama habang natutulog ng mahimbing ang kanyang asawa. Maya-maya lang ay bumiling sa higaan ang kanyang misis. Sa pagbiling nito, di sinasadyang naipatong ng misis ang kamay nito sa mukha ni Ken. Dahil nga doon ay nagising ang babae. At dahil madilim sa kwarto, sinalat-salat nito ang mukha ng lalaki at biglang nagsalita. Naku, Tony! Hindi ka dapat nagpunta dito. Malapit nang dumating ang asawa ko.
Isang umaga, nagising ang leon na pakiramdam ay sobrang sungit at masama ang timpla. Lumabas siya at hinarap ang isang maliit na unggoy, sabay sigaw. Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hayop sa kagubatan? Nanginginig na sagot ng unggoy, ikaw, dakilang leon. Pagkatapos, hinarap ng leon ang isang baka at malakas na bumulalas. Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hayop sa kagubatan? Takot na sagot ng baka, o dakilang leon, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa kagubatan. Lalong lumakas ang loob ng leon, nilapitan niya ang isang elepante at sinigawan, Hoy elepante! Sino ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng hayop dito sa kagubatan? Sa isang iglap, mabilis na dinampot ng elepante ang leon gamit ang kanyang mahabang ilong. Inihampas ang leon sa puno ng ilang ulit hanggang sa ito ay parang lantang gulay na. Pagkatapos, tinapakan ng elepante ang leon hanggang magmukha itong lukot na tsampoy at naglakad papalayo. Ang leon na hinang-hina, nanginginig ang katawan at naghahabol ng hininga, ay dahan-dahang iniangat ang ulo at sumigaw sa elepante. Bossing! Nagtatanong lang naman ako eh. Kung hindi mo alam ang sagot, sabihin mo lang. Hindi yung bigla-bigla ka na lang magagalit at manggugulpi ng ganyan. Thank you for watching my video. Please subscribe on my YouTube channel. Good day. Oh my god. You're so awesome, Lawrence Lim. It's Lawrence Lim with the W. This is the day that you will always remember as the day that you...